Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niyo makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano itong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nagagawa nating husgahan ng isang tao dahil sa nakikita nating kasalanang kanyang nagagawa. Subalit ang hindi natin alam, may mabigat na dahilan kung bakit napipilitan siyang gawin ang kasalanang hindi rin naman niya gusto. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Walang yakang babae ka! Walang yakap! Ay, tama na, Arsenio! Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan. Pati kumpare ko pinatulan mo! Natukso lang ako. At saka gusto rin niya. Nangangatwiran ka, pangayop ka. Hindi ka na nahiya. Nagparaos kayo kahit sa kulungan ng baboy! Patawarin mo ko. Patawarin mo. Patawarin? Ako. Pagkatapos mong putungan ang duming ulo ko, gusto mong patawarin kita? Hindi ko gusto nangyari. Ang sabihin mo, talagang mahilig ka. Hindi ka nakukontento. Patawad. Perlita, lahat tiniis ko. Pero hindi ko na kayang kahiyang ibinibigay mo sa amin. Huwag ka mag-alala. Aalis ako. Akala mo pipigilan kita? Umalis ka kung gusto mo. Hindi ko kailangan ng asawang katulad mo! Umalis ang inay mo? Oo, Agnes. Sabi ni Itay, lumayas siya. Ha? Wala kasi ako sa bahay nung umalis siya eh. Bakit siya umalis? Bakit nga? Sumama na sa ibang lalaki. Sabi kasi ni Itay, mahilig daw si Inay. Mahilig? Oo,
kung sino-sinong lalaking sinasamahan. Andyan naman ang itay mo, di ba? Ewan ko. Paano ngayon yan? Mula pagkabata, ang tanging pangarap ko, magkaroon ng isang pamilyang buo. Kaya lang, hindi pala matutupad yun. Dahil iniwan na kami ni inay. Mas pinili niya sumama sa iba kaysa kaming pamilya niyang kasama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asa na ba yung nag-text sa akin? Sabi niya, dito kami magkikita sa harap ng junk shop. Mukhang nanloloko lang yata. Ba, teka, may lalaking paparating. Mukhang ito na ngayon. Tol, dala mo na ba? Ikaw yon? Oo, asa na? Andito sa kanan ng sigarilyo ko. Yung pera. Iabot ko sa'yo. Pagkabigay mo sa akin yan. Sikurista ka rin, ha? Oh, ito yung kailangan mo. Yung pera. Oo, eto. Pero Ano ito? Pulis Sandali. ito. Ha? Eto ang tsapa ko. Matagal ka na namin tinitiktikan. Sir, sandali. Tol, nadali. Mga walang yan kayo. Ba, kami pa, walang ya. Ikaw itong gumagawa ng kalokohan, drug pusher ka. Sumama ka na lang sa presito. Para walang masamang mangyari sa'yo. Sandali. Ayok ka. Sige, magwala ka! Gusto mo tumimbuang ka. Gaya ng ibang nasasakote namin tulak. Ha? Hindi na. Sasama ako sa inyo. Itay naman. Wala akong kaalam-alam. Gumagawa pala kayo ng masama. Alam mo naman, anak, nakakarampot lang ang kinikita ng pagpasada ko ng padyak. Pero hindi po yung dahilan para maging tulak kayo. Ang magbenta kayo ng droga. Patawarin mo ako, anak. Paano na po ako ngayon? Nakakulong kayo. Tapos inay, hindi ko rin alam kung nasa na siya. Kahit nariyan pa inay mo, wala rin siyang maitutulong sa'yo. Itay, Anak, paano na po ako? kilala kita, matapang ka, malakas ka. At kahit hindi mo ako kasama, makakaya mong mabuhay. Maging matatag ka lang. Kung hanapin mo na lang kaya ang nanay mo. Saan ko naman siya hahanapin? Kahit saan. Ipagtanong natin. Ang sabi ni Itay, sumama na siya sa ibang lalaki. Tapos hahanapin ko siya? Oo. Nanay mo pa rin siya. Pero para ano? Para sa kanya tumira? Para lang pumisan sa kanya? Di na, Odessa. Kaya mong mamuhay mag-isa? Kakayanin ko. Pero hindi ko hahanapin si inay para lang pumisan sa kanila. Dahil baka lalo lang maging magulong buhay ko. Okay na sa akin itong ganito. Nag-iisa. Kakayanin kong mabuhay kahit wala akong kasamang magulang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Itay, kumusta na po kayo dito sa kulungan? Ayos lang ako, anak. Saan ka ngayon nakatira? Sa bahay po natin. Ay, may dala po ako para sa inyo. Ha? Shield bath soap po. Para gamitin ninyo sa panliligo ninyo. At saka, unique toothpaste na rin po. Salamat, anak. Kailangan ko ngayon dito. Teka, paano ka nabubuhay? Di po ba sabi nyo, kaya ko? Kaya kinakaya ko. Naglalabada po ako, nagtitinda sa bangketa. Kahit ano pong trabaho, pinapasok ko. Basta yung legal. Tama yun, anak. Huwag kang gumaya sa akin. Ayokong masira din ang buhay mo. Kung may magagawa lang po sana ako, para makalaya kayo. Salamat na lang. Pero sa droga ang kaso ko eh. Baka hindi na ako makalabas dito. Ay, Tay. Basta't mag-ingat ka lagi at alagaan mong sarili mo. Sigurado ka sa sinasabi mo, Reden? Oo, Agnes. Gusto mo magsama na tayo? Hindi lang basta magsama, kundi magpapakasal tayo. Talaga? Oo. Magpapakasal tayo sa West. Oh, bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Salamat. Salamat, Reden. May makakasama na ako. Hindi na ako mag-iisa. Di mo na talaga pinakawalan si Agnes, ha? Mahal ko siya, pare. Kapag mahal mo isang tao, hindi ka papayag na mawala pa siya. Sa bagay. Uy, pasensya ka na nga pala, ha? Wala ako nang ikasal kayo ni Agnes sa West. May trabaho kasi ako sa Bulacan, eh. Hindi ako nakauwi. Ayos lang yan, pare. Simpleng handaan lang naman eh. Ang mahalaga, nairaos ng kasal namin. Pasensya ka na. Ipinilit ko sa'yo na dito na lang tayo tumira sa bahay namin. Kahit ang gusto mo, umupa tayo na matitirahan. Kahit medyo malayo sa pinagjujutihan mo bilang gwardya. Ayos lang yun. May motorsiklo naman ako nagagamit sa pagpasok eh. Kaya walang problema. Alam mo namang importante sa akin ang bahay na ito, kahit maliit. Dahil pundar ito ng mga magulang ko. Nakakalungkot nga lang. Parehong hindi ko na sila kasama. Andito naman ako eh. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa'yo. Kahit hindi mo nakasama ang magulang mo, magiging masaya tayo, Agnes. Pangako ko yan. At hindi masisira ang pamilyang bubuuin natin. Merong kumakatok. Hindi naman siguro si Reden ito. Dahil wala ko narinig na humintong motorsiklo. Sino kaya ito? Ikaw? Sino kaya ang bisitang dumating at bakit nagulat si Agnes nang ito'y makita? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Olive Madrideos, Dante Castro, Lionel Benamin, at si Chiquit Amor sa papel na Agnes, nilapatan ng tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar,
Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niya makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano itong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Agnes, ano? Inay? Hindi mo ba ako patutuloyin? Tuloy po kayo. Pumasok kayo. Anak, patawarin mo ako. Alam ko napakalaki ng pagkakamali ko. Dahil iniwan niyo ako. Hindi ko gustong iwan ka. Ang iyong itay. Siya ang may kagustuhan na umalis na ako. Dahil niloko niyo siya. Hindi ko gustong gawin yun. Pero ginawa niyo. Dahil ano, Inay? Dahil hindi kayo kontento kay Itay. Lahat naman ginagawa niya para sa inyo, pero nagawa niya pa rin lukuhin at sumama sa ibang lalaki. At pinagsisisihan ko yun, anak. Bakit kayo nagbalik?
Dahil sa iyo, Sa akin? gusto kitang makasama. Ang totoo, kahit malayo ako sa iyo, ikaw ang laging nasa isip ko. Mahal na mahal kita, anak. Hindi mo ba ako mapapatawad? Hindi mo ba ako matatanggap? Naiintindihan kita. Nagbabakasakali lang naman ako, baka pwedeng magsimula ulit tayo. Kahit na hindi natin kasama ang itay mo. Pero kung talagang wala na akong halaga sa'yo, aalis na lang ako. Inay! 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 Kailangan ko kayo, Inay. Gusto kong kalimutan ang mga nangyari. Gusto ko magsimula ulit tayo. Anak, salamat. Salamat. Nanay ko pa rin siya, Reden. At hindi ko siya pwedeng ipagtabuyan. Agnes, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Ibig bang sabihin, okay lang sa'yo na tinanggap ko si Inay at tumira siya rito? Bakit hindi? Sabi mo nga nanay mo siya. At napatawad ko na siya. Lahat ng mahalaga sa'yo, mahalaga rin sa akin. Kaya walang problema kung makakasama natin dito nanay mo. Salamat. Maraming salamat, Reden. Napakaswerte ko. Nagaya mo ang napangasawa ko. Lahat ng mga pagpapasaya sa'yo, gagawin ko. Dahil mahal kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Akala ko, nakalimutan mo na akong dalawin. Pasensya na po kayo, Itay. Marami lang po akong inasikaso. May mga dala nga po akong lutong pagkain para na rin sa mga kaibigan ninyo rito. Ganun ba? Ang manugang niyo pong si Reden ang nagluto niyan bago siya pumasok sa trabaho kanina. Kumusta naman ang pagsasama niyo? Maayos naman po, Itay. Hayaan niyo po, sa susunod na pagbisita ko dito sa inyo sa kulungan, isasama ko po siya. Masaya ako para sa'yo, anak. Dahil kahit nag-iisa ka lang, nagawa mong ilagay sa ayos ang buhay mo. At hindi ka matutulad sa amin ng inay mo. Sana, ganun din ang pagsasama niyo ni Reden. Ay, siya nga po pala, Itay. May gusto rin po akong ipaalam sa inyo. Itay. Nagbalik po siya. Sino? Si Inay. Ano? Nakatira po siya sa bahay. Tinanggap mo siya? Itay. Nanay ko pa rin po siya. Iniwan na rin niyang lalaking sinamahan niya? Siguro po. Hindi na ako nag-usisa pa tungkol doon. Ayoko na pong malaman ang nangyari sa buhay niya. Bakit po, Itay? Ayaw niyo po ba ng ginawa ko? Gusto ko pong makasama si Inay. Ikaw ang bahala. Sabi po niya, handa niyang punan yung mga pagkukulang niya sa akin. At makabawi siya sa mga panahong hindi niya ako kasama.
Parang ayaw ng itay mo na tinanggap mo si Aling Perlita. Hindi diretsahan sinabi ni Itay ang ganon, pero ganon ang pakiramdam ko. Pero bakit? Ewan ko, hindi ko rin alam. Baka hanggang ngayon may galit pa rin ng itay mo sa kanya. Siguro. Pero iba ako kay Itay. Kung hindi niya man kayang patawarin si Inay, ako, kaya ko. Dahil lahat naman tayo nagkakasala. At sa tingin ko, nagbago na siya. Ang bait talaga ng beshi ko. Di ba, sabi nga, dapat ang magulang kinakalinga sa panahon nagkakaedad na sila. Ganun lang ang ginagawa ko. At saka kahit ano pang naging pagkakamali niya, siya pa rin ang magulang natin. At wala tayo sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Inay? Ano pong ginagawa niyo? Kinukuha ko tong mga marurumi yung damit. Ako na maglalaban ng mga ito. Kaya ko na po yan, Inay. Madali lang naman laban ng mga yan eh. At saka mahusay pong sabong panlaban na gamit ko. Yung Pride detergent powder po. Ako na lang. Para naman kahit papaano may naitutublong ako. Hindi yung pakainin nyo lang. Ano po ba sinasabi niyo, Inay? Huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Ay, kasi anak, nahihiya ako sa asawa mo. Wala po kayong dapat ipag-alala kay Reden. Oo nga po, inay. Saka, hindi naman po ako maangal eh. Alam ko naman yon. Dahil lagi naman sinasabi ni Agnes yung kabaitan mo. Kaya nga, maswerte tong anak ko. Gwapo ka na, mabait pa. Inay, baka po maniwala na niyan si Reden. Mapaniwalain po yan. Mahal, nagsasabi lang naman ng totoo si inay. Kaya huwag ka na kumontra. At saka matagal ko nang alam na macho at maganda lalaki ko. Kaya nga minahal mo ko, di ba? Ewan. Halika nga. Uy, na-miss ko bigla yung misis ko. Ha? Ano ba? Ano ba naman to? Nakakahiya kay Inay. Ang aga-aga pa. Wala namang pinipiling oras yun eh. At saka, gusto ko na rin magkaroon tayo ng anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang sarap ng amoy ng niluluto nyo na ya. Oo, adobo ito. Ang malapit na itong maluto. Paborito ni Agnes. Paborito ko rin po yan. Oh, Oo. kaya pala magkasundo kayo pagdating sa Ay, pagkain, ha? tama ho kayo. O siya, sige, maupo ka na. At ipaghahain kita. Luto na itong adobo. Hintayin ko na lang po si Agnes. May pinuntahan lang. Ay, baka matagalan yun. Sige, mauna ka lang kumain. At kung hindi ka sanay na walang kasabay, edi sasabayan kita. Kayo po. Oy, naku, hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom, ha? Mamaya magkasakit ka niyan. Masisira ang ganda ng katawan mo. Sabi mo pa naman, isa yan sa nagustuhan sa'yo ng anak ko. Hindi Oh. naman po. Bakit? Totoo naman yun, ha? Hindi ka magugustuhan ng anak ko kung hindi ka gwapo at magandang katawan. Oh. Sige na nga po. Maniniwala na ako sa inyo. Ayan, eto. Sabay na tayong kumain. Ha. Baka mamaya pa umuwi yan si Agnes. Magugutom ka lang kung hihintayin mo yun. Iba pala talaga pag may nag-aalaga. Mahusay ba mag-alaga si Agnes? Oo naman. Pero hindi ka ba nahihirapan na kasama niyo sa bahay ang biyenan mo? O di ba, sabi nila, kontrabida ang biyenan. Iba si Inay Perlita. Cool siya. At hindi mahirap pakisamahan. Hindi ka lang pala swerte sa asawa. Kundi pati sa biyenan.
Mahal, bakit ka nakatalikod sa akin? Marap ka naman. Huwag ngayon, Redin. Masama yung pakiramdam ko. Tsaka meron ako. Oh, wrong timing naman. Sa susunod na lang. Kala ko nga, nakachamba na tayo eh. Di pa rin pala. Kapag tapos na ang period mo, dalasan natin ha, para makabuo na tayo. Sarap maligo. Naku, nakalimutan ko palang dalhin yung tuwalya. Naiwan ko sa loob ng kwarto. Agnes! Agnes! Paabot nga ng tuwalya. Inay Perlita, bakit kayo po nagdala nitong tuwalya? Wala si Agnes eh. Umalis. May pupuntahan daw sila nung kaibigan niya. Ay, salamat po dito sa tuwalya. Reden? Bakit po kayo pumasok dito sa loob ng banyo? Wala ho akong suot. Isinara niyo yung pinto ng banyo? Alam ko, nagkukulang sa'yo si Agnes. Kaya kong ibigay sa'yo ang pangangailangan mo. At hihigitan ko pa yun. Ano ang gagawin ni Reden sa tagpong yun? Si Perlita ba ang banta sa ikasisira ng pagsasama ng mag-asawa? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsigala: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Regine Castillo, Olive Madrideos, Lionel Benjamin, Dante Castro, at si Chiquit Amor bilang Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gary J. Halamanan at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niyo makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano itong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? May Pangako ang Bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Kaya kitang paligaya. At hindi mo makakalimutan ang kaya kong gawin. Ano ba yung ginagawa niyo? Bitiwan niyo ko. Pagbigyan mo na ako, Reden. Nasawa ko ng anak ninyo. Gusto rin kitang matikman. Eh. Sige na, pagbigyan mo na ako. Ano ba kayo? Aray! Hindi kayo nahiya. Asawa ng anak ninyo. Pinagnanasaan ninyo. Hindi naman malalaman ni Agnes. Hindi ko kayo maintindihan. Ay! Walang niya, tinanggihan ako. Hindi man lang niya sinubukan kung anong kaya kong iparanan sa kanya. Nag-iinit pa rin ang katawan ko. Susubukin kong alisin ng malamig na tubig ang init ng katawan na nararamdaman ko. Ano ang nangyayari sa inyo, Nay? Bakit? Wala. Bakit may pasa kayo sa mukha? Wala nga eh. Ano bang wala? Nadulas kasi ako dun sa sahig ng banyo. Nung naliligo ako, tumama yung kaliwang mukha ko. Ho? Oo. Nay, dapat nag-iingat kayo. Madulas po sa banyo. Mawawala rin naman ito. Nangingitim na yung pasa nyo. Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, pumasok ka na doon sa kwarto nyo at matutulog na rin ako, ha? Sige po, Inay. Matulog na tayo. Mauna ka na. Nagtatampo ka ba? Dahil ngayon lang ako umuwi? May pinuntahan kasi kami ni Odessa. Hindi ako nagtatampo. Bakit tahimik ka? Halos hindi mo ko kinakausap. Wala. Reden, masama ba ang pakiramdam mo? Wala ka namang sakit. Ayos lang ako. Ayaw mo lang aminin. Ramdam ko, nagtatampo ka. Kasi nagkukulang na ako sa'yo. Hindi yun. Bakit nga? Huwag mo na lang akong pansinin. Ayoko kasi makita kang ganyan. Si Inay, kanina parang tulala nang dumating ako. Tapos biglang pumasok dun sa kwarto niya.
Parang biglang umiwas. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaintindihan ni inay habang wala ako? Sabi ko naman sa'yo, walang problema. Baka may nasabi sa'yo si inay. Naku, pagpasensyahan mo na lang siya. Ganun daw talaga kapag nagkakaedad. Pabago-bago ang isip at nagiging sumpungin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tinatanong mo ko kung pwedeng magustuhan ng isang nanay ang asawa ng kanya anak? Oh, Bakit? Sino ba yan? wala na, itanong ko lang. Ikaw ba yan sinasabi mo? Ha? Hindi. Magkaibigan tayo. Pati ba naman ako paglilihiman mo pa? Kursunada ka ng biyanan mo, no? Nanay ni Agnes, no? Ewan ko. Ewan. Tol, mararamdaman mo yun. Ba't nagpapakyut ba sa'yo? Inaakit ka ba niya? Naguguluhan ako, Gerson. Iba talaga pag gwapo eh. At matipuno ang katawan. Pati biyanan nagpapantasya sa'yo. Ewan ko pa. O sinabi mo na ba kay Agnes yung napapansin mo? Paano ko sasabihin? Paniniwalaan ba ako nun? At saka baka mamaya maging dahilan ng pag-aaway namin yun. At maging dahilan din ang pag-aaway nila. Ayokong magkaroon sila ng problema mag-ina ng dahil sa akin. Siya nga po pala, Nay. Pupunta po ako ng palengke. Meron po ba kayo ipabibili? Ha? Si Inay. Parang hindi ako narinig. Kanina pa siya nakatitig kay Reden habang nagsiselfone. Bakit ganun ang pagkakatitig ni Inay sa asawa ko? Kung bakit kasi wala siyang pang itaas na damit at naka-short lang. Nay? Nay? Ay, anak. Oh, Nay. Tinatawag mo ba ako? Oho, baka may pabibili kayo. Pupunta kasi ako ng palengke. Wala. Wala, anak. Reden. Reden! Oh, Ali ka nga muna, sandali. bakit? Ikaw, magdamit ka nga. Lagi ka na lang nakahubad. Mamaya niyan, mapulmonya ka. Mas komportable ako ng walang t-shirt. Huwag mong sanayan ang sarili mo na ganyan. Mahirap kapag nagkasakit ka. Kukuha na nga lang kita ng t-shirt. Nanay mo, pinag-iisipan mo ng kung ano? Ewan ko ba? Bakit ganun na pumasok sa kukote ko? Bata pa ang nanay mo, di ba? Mahigit 40 lang yun. Pwede nga. Pwedeng magkagusto kay Reden? Oo. At saka may dating ang asawa mo. Ibig kong sabihin, kwapo. Maganda ang katawan. Natatakot ka? Natatakot ka dahil baka gawin ng nanay mo ang asawa mo. Ano ka ba? Nagtatanong lang naman. Pero, hindi naman siguro gagawa ng kalokohan yung nanay mo para lang sirain yung pagkasama niyo na Reden. Isa pa, dapat nga magpasalamat siya sa'yo dahil tinanggap mo siya sa kabila ng naging kasalanan niya sa'yo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayaw niyo sumama sa akin, Nay? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Sa kulungan. Dadalawin natin si Itay. O bakit sasama pa ako? Ayaw niyo ba makita man lang si Itay? Huwag na. Tsaka baka galit pa rin yun sa akin. Sabi ko sa kanya nagbago na kayo. Huwag mo na lang ako isama. Dito na lang ako sa bahay. Maglilinis na lang ako. At pakikintabin ko tong sahig gamit yung binili mong Star Wax Floor Wax. Talaga bang ayaw ninyo? Ayoko. At saka kung sasama ako, mamaya sumama lang ang loob ni Arsenio kapag nakita ako. Tama lang na hindi mo siya isinama. Bakit? Ayaw niyo rin makita si Inay? Babalik lang sa alaala kung kasalanan ginawa niya. Itay, hindi niyo pa po ba siya napapatawad? Napatawad ko na siya. Pero hindi pa panahon para makita ko siya. Pero sana po, Itay, maging okay na kayo, Ninay. Dahil naniniwala ako na makakalaya pa kayo. At kung dumating ang sandaling yon, gusto ko mabuo muli ang pamilya natin. Ewan ko kung mangyayari pa yun. Tayo naman. O, kumusta naman ang pakikitungo sa inyo ng inay mo? Wala ba kayong nagiging problema sa kanya? Natahimik ka. May ginawa bang inay mo? Wala naman po. May napapansin lang akong kakaiba sa ikinikilos niya. Anak, maging mapangmatsyag ka. Pero, di ba sabi mo, may tiwala ka naman sa asawa mo? Opo. Sapat na siguro yun. Anong ibig ninyong sabihin? Oh, hindi nakalakang pinto. Nakalimutan siguro. Natutulog siguro si Inay. Si Reden, ganun din. Mamaya pa ang pasok niya sa trabaho. Aba, wala si Inay sa silid niya? Baka nang hapit bahay. Magbibihis na muna ako. Kinakati ako dahil sa pawis at alikabok. Inay? Agnes? Anong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Reden? Paano ipaliliwanag ni Agnes ang pangyayaring iyon? Sabihin na kaya ni Reden sa asawa ang minsang ginawa ni Perlita? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Regine Castillo, Olive Madrideos, Dionel Benamin, Dante Castro, at si Chiquit Amor sa papel na Agnes. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito
ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niyo makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano itong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Bakit kayo narito sa silid namin ni Reden, Inay? Kukunin ko sana yung mga maruruming yung damit dahil maglalaba ako. Huh? Oo. Kahapon lang naglaba kayo, hindi ba? Kasi kobrikama nyo baka marumi na. Inabutan ko kayo. Natitig kayo kay Reden habang natutulog siya. Kasi baka magising siya. Inay, ano po bang nangyayari sa inyo? Wala. Nagtataka kasi ako. Kakaiba ang mga ikinikilos nyo. Ang mga tingin ninyo kay Reden. Sige, doon na muna ako sa... Sandali lang po, Inay. Mag-usap muna tayo. Bakit? Ano nangyayari? Nag-aaway ba kayong dalawa? Si Inay, inabutan ko dito sa loob ng kwarto natin.
Ano? Nakatitig siya sa'yo. Hindi ko alam kung ano ba pinagmamasdan niya sa katawan mo habang natutulog ka. Bitiwan mo ng kamay ko, Agnes. Lalabas na muna ako. Inay, naguguluhan talaga ako sa inyo! Sabi na bitiwan mo ng kamay ko! Sana nga lang, mali ang hinala ko. Agnes? May problema ba nanay mo? Ewan ko, hindi ko rin alam. Pero, kinakabahan ako sa kinikilos niya. Gusto nga ng nanay mo yung asawa mo. Pero bakit? Agnes, babae rin ang inay mo. Tao, may pangangailangan. Alam ko. Pero bakit ang asawa ko pa? Yan dapat ang itanong mo sa kanya. Hindi ko pa siya kinakausap tungkol sa kutob ko. Di kausapin mo na siya. Para nagkakaintindihan kayo. Naalala ko tuloy yung mga sinabi sa akin, Itay. Nang ipaalam ko sa kanya na nagbalik si Inay at kasama namin sa bahay. Ano bang sinabi niya sa'yo? Maging mapagmatsyag. At may naitanong din siya sa akin tungkol sa ikinikilos ni Inay. Ibig sabihin, mayroong hindi sinasabi sa'yo ang itay mo? Siguro nga. Pero ano yung inililihim niya? At bakit hindi niya masabi sa akin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pre, pwede pa ba siya? Mapagtsatsagaan pa ba? Hindi pa ganun katanda ang binang ko. Uy, ipatusin mo na. Sira ulo. Ha? Ay, sabi mo pwede pa, di ba? Hindi ko mo pwede pa, papatulang ko na. Sabi mo pinagpapantasyahan ka. Pinagtitripan. Uy, di pagbigyan mo. Pare, biyanan ko yun. Siya may gusto. Yung ginagawa niya, nasabi mo, pinagmamasdan ka habang natutulog. Hinuhubarang ka nun sa isip niya. At pinagnanasaan kung ano ba ang meron sa loob niya suot mong boxer short. Ungas! Oh, tol, totoo lang ang sinasabi ko. Kaya kung may mangyayari sa inyo, tiyak na hindi yun magsasalita. Tatahimik lang yun. Nanay pa rin siya ng asawa ko. At nirerespeto ko. Bakit nire-respeto ka ba bilang asawa ng anak niya? Basta, ayoko magkaroon kami ng problema, Gerson. Pare, Kaya hanggat kaya kong umiwas, gagawin ko. hindi ka santo. Pwedeng-pwede kang matukso. Ako na po maglalaban yan, Inay. Hindi na, Agnes. Kaya ko na to. At saka madali naman ito paputiin dahil binabad ko na ito sa Pride detergent powder. Inay, pasensya na po kayo sa akin dun sa mga nasabi ko sa inyo. Ay, kalimutan mo na yun, anak. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa inyo ni Reden dahil nagiging problema ninyo ako. Inay, narito lang po ako. Pwede niyo naman sabihin sa akin ang lahat. Salamat, anak. Huwag po sana sumama ang loob niyo sa akin. Hindi. Naiintindihan kita. Hindi ka pa uuwi?
Mamaya na lang. Bakit? Ito naman. Parang gusto mo na ako ipagtabuyan. Minsan na nga lang ako tumambay dito sa inyo. Di. Baka kasi nahanap ka na ng asawa mo. Eh di ba day off ngayon sa trabaho ni Reden? Dapat naroon ka sa bahay. Ando naman si inay. May magluluto ng pagkain niya. Eh, kung ibang ipakain sa kanya. Ano? Ikaw talaga? Joke lang. Pero, hindi ka ba nag-aalala? Saan? Lalaki pa rin ang asawa mo. Odessa, matino si Reden. Hindi yun gagawa ng bagay na ikasasama ng loob ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi pa umuwi si Agnes. Si Reden naman. Tulog na tulog dun sa kwarto. Parang may nag-uutos sa akin. Napuntahan ko siya. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang katawan. Oh, himbing na himbing sa pagkakatulog. Talagang ugali niya na hindi nagsusuot ng pangitaas kapag nandito sa bahay. Kaya lalo lang ako nakakaramdam ng kakaiba. Napakaganda ng katawan ni Reden. Lalaking lalaki. Hahaplasin ko ang kanyang dibdib. Wala akong pakialam. Kahit na magising pa siya. Gagalingan ko na lang ang pagpapainit sa kanya para hindi niya na ako matanggihan. Hahalikan ko ang kanyang katawan. Kapag tuluyan na siyang nadara, wala na siyang magagawa, kundi pumayag na lang sa gusto kong mangyari. Oh, Reden. Inay? Nandito na naman kayo sa kwarto namin? At bakit hinahalikan ninyo si Reden habang natutulog? Anong ibig sabihin nito? Agnes. Bakit? At ikaw naman, hinayaan mo si inay sa ginagawa niya sa'yo. Bakit? Nagugustuhan mo rin ba? Agnes, hindi ko alam sinasabi mo. Natutulog ako. Wala akong alam sa ginagawa sa akin ng nanay mo. Inay! Ano bang nangyayari sa inyo? Anak, magpapaliwanag ako. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niyo makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano tong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? Sawang-sawa na ako! Sawa na! Pero ano tong ginagawa niyo? Gusto niyo pa rin kaladkarin ang pagkatao ninyo sa kasalanan! Hindi totoo yan! Walang taong gustong kaladkarin ang sarili sa dumi. Pero hindi yun ganun katali. Hindi ko kaya. Ang sabihin ninyo, sanay na kayong dinudungisan ng sarili ninyo! Hindi mo ko naiintindihan, anak. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaraanan ko. Yun din ang hindi kayang maintindihan ng itay mo. Sa halip na tulungan niya ako, hinusgahan niya ang pagkatao ko. Hindi ka pa nagsasalita pero alam ko may problema ka. At may mga gusto kang itanong sa akin.
naguguluhan po kasi ako, Tay. Tungkol sa inay mo? Opo, May nangyari ba? nakakasuka ang ginawa niya. Yan ang bagay na sa simula pa, ikinabahala ko na. Nang sabihin mong nagbalik siya at tinanggap mo. Bakit ganon, Itay? Ano ba ang problema ni Inay? Bakit pati asawa ko? Wala siyang pinipili. Anak, iyan ang dahilan kung bakit nasira ang pagsasama namin. Hindi ko na kayang sikmurain ang mga ginagawa niya. Hindi ko na rin siya kayang unawain dahil sa kahiyang binibigay niya sa akin. Ano? May sakit ang inay mo. Isa siyang nymphomaniac. Itay! Yun ang totoo. Kaya may napapansin kang kakaiba sa mga ikinikilos niya. Nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya kapag dumarating ang sandaling nagkakaroon siya ng pagnanasa. Yun ang dahilan kung bakit nasira ang aming pagsasama. Ano ang gagawin ni Agnes ngayong alam na niya ang lihim at mabigat na pinagdaraanan ng kanyang ina? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Regine Castillo, Olive Madridejos, Lionel Benjamin, Dante Castro, at si Chiquit Amor bilang Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butian, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Tinanggap ko kayo dahil iniisip ko nagbago na kayo. At ang sabi ninyo, gusto niya makasama ako at bumawi sa lahat na naging pagkukulang niyo sa akin. Pero ano itong ginagawa niyo? Gusto niyong guluhin ang buhay namin. At pati asawa ko, ibig niyong dungisan ang pagkatao. Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong karutan? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ang sabi niyo, umalis inay dahil sumama siya sa ibang lalaki. Pasensya ka na, anak. Nagsinungaling ako sa'yo. Bakit siya umalis? Dahil yun din ang gusto kong mangyari. Hindi ko na kayang kahiyang ibinibigay niya sa akin. Pero kayo na rin ang may sabing may sakit siya. Pero hindi ko kayang unawain lang siya lagi. Sinabi ko na sa iyong totoo. Dahil baka sakali, maunawaan mo siya. At matulungan mong yung inay. Umalis si inay? Oo, Saan pupunta? hindi ko alam. May dalang bag. Hindi mo pinigilan? Bakit pa? Hindi siya pwedeng umalis. Agnes, hindi pwedeng kasama natin dito sa bahay ang nanay mo. Kailangan niya ako. Pero nakita mo naman kung anong mga ginagawa niya. Gusto niyang sirain ang buhay natin. Masisira lang yon kung papatulan mo siya. Agnes, Reden, may sakit si inay. Inamin niyo sa akin ni Itay. Nymphomaniac siya. ano? Hindi rin gusto ni inay ang nangyayari sa kanya. At nahihirapan siya. Kailangan niya ang tulong natin. Agnes, Oh, Odessa, napatawag ka. na-text mo kasi sa akin na umalis ng bahay ang inay mo. Oo. At hindi namin alam kung saan nagpunta. Mukhang wala na siyang planong umuwi. Agnes, nakita ko siya. Talaga? Oo, puti papuntahan mo agad at baka umalis siya. Oh, sige. Pero pwede bang bantayan mo muna siya? Baka kasi biglang umalis. Sige, ako nang bahala. Saan ba yan? At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Inay? Kumisip po kayo, Nay. Agnes, anak. Bakit narito ka? Bakit dito po kayo natutulog sa ilalim ng tulay? Hindi niyo naman kailangan umalis ng bahay. Wala na kasi ako mukhang maiharap sa inyo, anak. Ang sama-sama ko. Sa halip na ako ang magbigay ng proteksyon sa inyo para manatili kayong buo at magkasama ni Reden. Ako pa ang magiging dahilan para masira ang pagsasama niyo. Napakawala kong kwenta. Inay, alam ko po. Ayaw niyo rin ang mga nangyari. Tsaka naiintindihan ko na po kayo. Alam ko na po ang lahat. Sinabi sa akin ni Itay kung bakit ganun kayo. Pinuntahan mo si Arsenio sa kulungan. Opo. At sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sinabi niya rin ang tungkol sa pinagdaraanan niyo. Na may sakit kayo. Sorry, anak. Itong sakit na ito rin ang dahilan bakit nasira ang pagsasama namin ng Itay mo. Ayoko nito. Pero wala akong magawa. Nahihirapan ako. Sinubukan ko nang lumapit sa doktor. At ang sabi, kaya ako naging ganito dahil sa pinagdaanan ko nung bata pa ako. Maraming beses akong namolestya ng tiyuhin ko. Bangungot ang naging kabataan ko. Dahil dito, pati pagiging ina ko, hindi ko nagawa ng tama. Nabibigyan pa kita ng sama ng loob at nadadamay ka sa karumihan ko. Kaya nga po, nauunawaan ko na po kayo. Inay, narito po ako. Gusto ko kayong tulungan. Umuwi na po tayo sa bahay. Pero, anak, Inay, mainit po kayo. May sakit kayo. ay, wala ito. Kailangan niyo na po talagang bumalik ng bahay. Baka mapano pa po kayo. Anak, Hindi po ako papayag na dito sa ilalim ng tulay kayo tumina. nakakahiya sa asawa mo. Mauunawaan po kayo ni Reden. At maging siya ay makakatuwang ko para tulungan kayo magbago. Si Agnes ang may gusto na doon pa rin ang biyanan mo sa bahay niyo? Oo, Gerson. Pero bakit? Alam ng asawa mo ang ginawa ng nanay niya, di ba? Hindi pwedeng pabayaan ni Agnes ang nanay niya.
Siya nagdadala ng problema sa buhay niyo. Mas kailangan ni Inay Perlitang pangunawa. Dahil may pinagdadaanan siya. Sa bagay, buhay niyo yan. Gusto kong suportahan na lang si Agnes para sa nanay niya. Nagbalik ka na ba sa Dr. Agnes? Oo, Reden. Hindi ko na isinama si inay. Ako na lang ang kumuha ng resulta ng mga test na ginawa sa kanya. Napapadalas ang pagkakasakit niya. Bakit daw? Ano bang findings ng doktor? Bakit, Agnes? Reden, si inay, kasi Ano bang problema? positibo siya sa HIV. Ha? Si Inay. Gising pa pala. Inay! Hindi totoo ito! Inay! Gaano ba ako kasamang tao? Bakit puro na lang kamalasan ang nangyayari sa akin? Bakit lagi na lang akong ganito? Bakit ako? Inay! Bakit? May dahilan po ang lahat. Pero hindi ko na maintindihan, anak. Bakit ako pa? Sana nga namatay na lang ako. Inay! Para hindi na ako nahihirapan ng ganito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umabot pala sa pagkakaroon ng ganong sakit ang inay mo. Awang-awa po ako sa kanya, Itay. Patawarin mo ko, anak. May kasalanan din ako. Hindi dapat mangyayari sa inay mong lahat ng ito kung inunawa ko siya at tinulungan sa sakit niya. Naging mahina din kasi ko. Sa halip na samahan ko siya at tulungan sa pinagdadaanan niyang sakit, hinusgahan ko pa siya. At pinili kong layuan siya dahil sa kahiyang ibinibigay niya sa akin. Pero kung inunawa ko sana siya at dinamayan, baka gumaling siya. Nangyari na po ang lahat. Hindi na maibabalik ang bagay na tapos na. Tama ka, anak. Pero pinagsisisihan ko ang lahat. Dahil naging makasarili ko. Hindi ako naging matibay na haligin na dapat sana nasandala ng inay mo. Hindi ka rin sana lumaki na wala siya sa tabi mo. Ngayong kasama ko siya. Handa ko siya damayan, Tay. Gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Salamat, ha, Saan? sa pag-intindi mo sa akin. Mahal kita, Agnes. At lahat magagawa kong unawain. Kaya nga, napakaswerte ko sa'yo. Pumayag ka na. Kasama pa rin natin siya. Mahalaga siya sa'yo. At wala nang mag-aasikaso sa kanya. May sakit siya. Nanay mo siya.
hindi madali ang mga pinagdadaanan ni Inay. Ang gusto ko, maging magaan ang buhay ni Inay. Bago man lang siya mawala. At iwan tayo. Oo, Agnes. At kasama mo ako. Dalawa tayong magtutulong para sa iyong ina. Nay, kumain po muna kayo. Kumusta na yung pakiramdam niyo? Nangihina pa rin ako. Kaya nga ho, dapat lagi ninyong naiinom ang mga gamot ninyo. Sobra na ako nagiging pabigat sa inyong mag-asawa. Wala naman ako nagawang mabuti para suklian mo ng ganito. Nanay ko po kayo. Pero hindi ako naging mabuting ina. Inay, alam ko, hindi ninyo ginusto ang mga nangyari. Naging biktima ng kasamaan ng ibang tao. Yun ang dahilan ng pagkakasakit nyo. Lahat yun, nauunawaan ko. Hindi ako karapat-dapat sa kabaitang pinakikita mo. Nagkakamali po kayo. Kayo pa rin ang nanay ko. Ang nagbigay sa akin ng buhay. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako. Kaya utang ko pa rin sa inyo ang buhay ko. Kahit ano pa kayo. Kahit ano pa ang tingin sa inyo ng ibang tao. Para sa akin. Mabuti kayo. Gusto ko, lagi ko kayong kasama. At pagsilbihan. Salamat, anak. Salamat. Napakabuti ng Diyos. Dahil binigyan niya ako ng isang anak na tulad mo. Habang kasama ko pa kayo, Nay, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan kayo. At iparamdam ang pagmamahal ko. Kahit may sakit kayo, lagi akong makikiusap sa Diyos na makasama ko pa kayo ng mas matagal. Dahil laging may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hindi ba kayo nagsasawa sa inyong kaharutan? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan
ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Regine Castillo, Olive Madridejos, Lionel Benjamin, Dante Castro, at Chiquit Amor sa papel na Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahabdang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.